May bagong gulo na naman umugong sa politika ng Pilipinas. Isang away tungkol sa yaman, sa kung sino ang dapat maging transparent at kung sino ang dapat managot. At sa gitna ng lahat ng ito, isang dokumento lang ang pinag-uusapan, ang SALN. Para maintindihan natin kung bakit ganito kalaki ang issue, kailangan nating simulan sa pinakahuling banggaan na siyang nagpasiklab muli sa apoy. Tara, silipin natin kung paano nagsimula ang lahat. Okay, so nagsimula ang lahat sa isang mabigat na aligasyon mula kay Mayor Sebastian Duterte. Sabi niya, yung yaman daw ni Speaker Romualdez biglang tumalon. At hindi lang basta talon ha. Mula 200 million, naging 3 billion daw. Imagine that? Siyempre, nag-create yan ng malaking ingay. Agad-agad, may sagot. Habang si Basti Duterte nananawagan ng investigasyon, isang spokesperson mula sa Kamara ang nagsabing fabricated o gawa-gawa lang daw yung claim. At dito binitawan ang mga salitang nagbigay ng kulay sa buong issue. Isa raw itong hypocrisy of the highest order. Sukdulang pagpapaimbawaw sa Tagalog. Teka, bakit hypocrisy agad? Anong meron? Para masagot niyan, kailangan muna nating balikan yung pinakaugat ng lahat. Ano nga ba itong dokumentong pinag-aawayan nila? Mabilis lang, para sa mga hindi pa pamilyar, ano ba talaga itong SALN na to? Kasi ito yung susi para maintindihan natin yung buong kwento. So, ang SALN o Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, yan yung dokumento kung saan kailangan ilista ng lahat ng taga-gobyerno mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, kung anong mga pag-aari nila, anong mga utang nila, at magkano yung total net worth nila. Requirement yan ng batas at ito yung pangunahing tool natin bilang publiko para masigurong tapat sila at hindi sila nagnanakaw sa kaban ng bayan. Okay, dito na nagiging mas interesante ang lahat. Kasi bago pa man pumutok tong issue laban kay Romualdez, matagal nang may mga tanong tungkol sa SALN ng pamilya Duterte mismo. At dito napapasok yung mga sinasabing biglaang paglobo ng yaman na, medyo mahirap ipalimanag. Tingnan natin itong timeline na binuo base sa investigasyon ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Nagsimula noong 2007, unang SALN ni Sara at Paolo. Isang taon pa lang, 2008, may nakita ng biglaang pagtaas sa yaman nila. Fast forward to 2016, naging presidente si Rodrigo Duterte at sa 6 na buwan lang, tumaas agad ng 3.35 million pesos ang net worth niya. At yung pinaka-importante sa lahat, 2017. Yan yung huling taon na naging available sa publiko ang SALN ng pamilya. After that, wala na. At kung titingnan natin yung actual numbers, grabe, sa loob na ng isang dekada, yung yaman ni Rodrigo Duterte halos nag-triple. Si Paolo, more than double. At si Sara, higit sa triple na ginawa siyang pinakamayaman sa pamilya noong 2017. Imagine, mula sa 13.9 million, naging 44.83 million. So, ano ba yung mga nakitang red flag ng PCJ? Una, yung paglaki ng yaman nila. Parang hindi akma sa sahod lang nila sa gobyerno. Pangalawa, may mga inconsistencies daw sa mga naunang SALN. Pero ito, isa sa mga pinakakapansin-pansin. Noong 1999, noong si Sara Duterte ay 21 years old pa lang at college student, nagdeklara na siya ng milyon-milyong pisong assets. At ito pa, tuwing election year, di ba? Dapat nababawasan ng pera mo kasi nangangampanya ka. Pero sa kanila raw, madalas, tumataas pa yung cash nila. At dahil nga sa mga lumabas na tanong na ito, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Biglang, boom, isinara ang pinto. Dito na nagsimula ang tinatawag na SLN blackout. Ulitin ko, 2017. Tandaan nyo yung taon na yan. Yan ang huling beses na nakita ng kahit sino sa publiko ang SALN ng nooy Pangulo ng Pilipinas. Mula 2018 hanggang sa pagbaba niya sa pwesto, lahat ng request, media man o ordinaryong mamamayan, lahat tinanggihan. Paano nangyari to? Well, hindi lang isang galaw yan. Noong 2020, yung ombudsman na appointee ni Duterte ay naglabas ng bagong patakaran na sobrang naghigpit sa access. Ang kailangan mo na, written authorization mula mismo sa opisyal na hinihingan mo ng SALN. Siyempre, sino namang magbibigay niyan, di ba? So ang resulta, lahat ng request, denied. At para kumpletuhin ang pader, kinatigan pa ng Korte Suprema itong bagong patakaran. Epektibong naging sikreto ang yaman ng Pangulo.
So anong sabi ng palasyo noon? Sabi ng spokesperson na si Harry Roque, well, kaya naman ng presidente na i-release yan, pero nire-respeto niya ang ombudsman, kaya sa ombudsman na lang niya ipinapaubaya yan. Ganon. Pero sa kabilang panig, may mga bumatikos tulad ni Senadora Leila de Lima. Ang sabi niya, ang tinatagong yaman, yan daw ang pinakasiguradong senyales ng isang kleptocracy, isang gobyernong pinapatakbo ng mga magnanakaw. Malinaw ang punto niya, hindi kailangan ng gobyerno ng mga opisyal na tinatago ang yaman nila mula sa mga tao. At dito na tayo babalik sa pinakaumpisa. Ngayong alam na natin ang buong background, masasabi nga bang isang akto ng pagpapaimbabaw o hypocrisy ang nangyari? Kasi dito talaga umiikot ang lahat, di ba? Yung kabalintunaan na humihingi ka ng transparency mula sa kalaban mo sa politika, pero yung mismong records ng yaman ng sarili mong pamilya, ilang taon nang nakasara at silyado mula sa mata ng publiko. Yun ang sinasabing hypocrisy. Kaya, ang iiwan naming tanong sa inyo ay ito. Kapag ang mga dokumentong dapat sana ay para sa publiko ay bigla na lang isinara, paano pa natin bilang mga mamamayan masisigurado na nananagot ang mga pinuno natin? Yan ang mas malaking tanong na nakataya sa gitna ng tinatawag na SALN Wars.